Pinabla ng palasyo ang hirit ni Vice President Sara Duterte na kung seryoso si Pangulong Bongbong Marcos sa investigasyon sa flood control anomaly ay mapapangalanan nito agad ang mga dawit. Git ng Malacanang, hindi nagtatrabaho ng malatokohang ang pamahalaan kaya pinaiiral ang due process. Ang Pangulo naman may bilin sa mga gobernador. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Julie Baiza. Kaya't hinihikayat ko kayo, paglingkuran natin ng buong katapatan ng sambayanan. Tiyakin natin nasa wasto ang mga proyekto na ipinapatupad ng pambansang pamahalaan at ng lalawigan at isiwalat natin kung may makikitang taliwas. Kaya dahil ang pera ng sambayanan ay pera ng bayan, hindi sa pansariling interes. Paalala yan ni Pangulong Marcos kasabay ng panunumpa ng mga bagong halal na opisyal ng League of Provinces of the Philippines sa Malacanang. Sabi ni PBBM, higit kailanman ay ngayon kailangan ng bansa ng pamumuno ng mga ito para wakasan ang maling nakagisnan. Umaasa raw siya na kasama ang mga gobernador sa pagsusuri sa mga proyekto. Sinabi yan ni PBBM sa gitna ng pagsiyasat at pagtutok sa mga maanumalya at palpak na flood control project sa bansa. Mga kapwang likod bayan, naririto tayo dahil pinagkakatiwalaan tayo ng taong bayan. Huwag po natin silang bibiguin. Para sa mga bagong opisyal ng LPP, magsisilbing gabay, magsisilbing boses, at higit sa lahat, magsilbi kayong konsensya. Kasabay nito, pinabubusisi naman ni Pangulong Marcos kay bagong Public Works and Highways Secretary Vince Dizon at sa Department of Budget and Management ang budget ng DPWH sa ilalim ng 2026 National Expenditure Program. Binalagkas ang proposed budget ng sinasayang DPWH Chief Manuel Bonoan pa ang namumuno sa ahensya. Binuweltahan din ni Palace Press Officer Claire Castro si Vice President Sara Duterte na nagsabing kung talagang seryoso ang Pangulo, sa loob lang ng isang araw ay mailalabas na niya ang pangalan ng mga dawit sa korupsyon. That is absolutely preposterous. Ang Pangulong Marcos Jr., hindi po siya nagsasagawa ng investigasyon alatokhang way. Nirerespeto ng Pangulo ang due process, nirerespeto ng Pangulo ang human rights. So kaya po dumadaan ang lahat sa proseso. Kung naniniwala rin daw ang bise na kayang tapusin ang investigasyon sa loob ng isang araw, sana raw ay nasabi niya ito sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na umamin-an niya na talamak din ang ghost projects sa ilalim ng kanyang panunungkulan. Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita. Pag-usapan pa natin ang mga isyong sinagot ng palasyo kasama si Mobile Journal Julie Baiza. Julie, ano pa ang ibinili ni PBBM sa mga gobernador? Pops, bukod nga doon sa pinatitiyak ng Pangulo na nagagamit ng tama ang pondo at doon sa magsilbi nga silang mata, kumbaga ng publiko para sa mga anumang uri ng anomalya, may tatlong bagay pa na ibinili ng Pangulo. Una sa agrikultura, tiyakin daw na maipagpapatuloy at maisusulong yung pagkakaroon at pagbebenta ng murang bigas sa bansa. Ngayon nga nasimula ng araw yung 20 pesos na bigas. Pangalawa, Pops Jay, sa digitalization, makilahok daw yung mga lokal na pamahalaan sa patuloy na digitalization sa bansa. Una, para mailapit ang serbisyo at mapabilis ang serbisyo para sa publiko. And pangalawa, yan din kasi yung paraan ng pamahalaan para makaiwas sa korupsyon. Maiiwasan na rin, Pops Jay, yung mga fixer at iba pang uri ng paglalagay o pagbibigay doon sa mga ahensya. Panghuli, Pops Jay, yung zero balance billing sa mga DOH hospitals. Dapat daw mapalawak yung programang ito para makaluwag-luwag sa mga kababayan natin na kinakailangan ma-hospital at hindi na kailangan gumastos o maglabas ng malaking pera kung nagkakaroon man sila ng sakit. Julie, may mga gobernador ba na nag-react sa binili ng Pangulo? Halimbawa, yung gobernador ng Bulacan. Ano ang reaksyon niya? Kanina kasi, Pops Jay, nagkaroon ng short conversation si PBBM pero kasi full coverage ito, hindi ito open. So hindi natin naririnig ano yung mga kumbaga off the record or mga backstage usapan nila, no. Pero nung nagkakaroon ng pagpipicture si PBBM, kinakausap naman niya yung mga opisyal at yung mga gobernador na nandiyan. Julie, ano raw ang magiging sakop ng review ng DBM at ni Secretary Dizon sa pondo ng DPWH?
Pops, ang paliwanag kasi ng Department of Budget and Management sa Palasyo, hindi na pwedeng ibalik yung National Expenditure Program o yung NEP, yung pondo ngayong 2025. Ang pwede na lang nilang gawin ay yung errata o yung mga pagkukorek. So bibigyan nila ng listahan yung Kongreso at yung Senado kung ano yung mga proyekto na hindi na dapat mailagay. Kapag napatunayan na may mga proyektong na-duplicate o na-doble, aalisin daw yan, Pops Shay. Ibig sabihin, meron ding posibilidad na mabawasan pa yung proposed budget natin through errata. Okay, Julie, bakit daw pinabubusisi ni PBBM yung DPWH budget sa 2026? May connection ba ito kay dating Secretary Manuel Bonoan? Pops, wala namang nasabi ang palasyo na may connection ito sa kay DPWH Secretary Bonoan. Although yun nga pondo ngayon na hinihiling ng DPWH ay nabalangkas noong panahon ni Bonoan kasi si Secretary Dizon ay kapapasok lamang naman ngayong linggo. Julie, sa budget pa rin, ano raw ang hakbang doon sa sinabi ni PBBM na may mga isiningit pa rin sa 2026 budget? Actually, nung nakaraang ambush, Pops Shay, si PBBM ngayon nagsabi na may nakasingit o may insertions pa rin nga sa 2026 budget. Kaya naitanong kanina, ano ba yung pinapakahulugan ng Pangulo? Ang sabi ni Palace Press Officer Claire Castro, yung naging ulat daw ng ilang kongresista, yun daw yung naging basis ng pahayag ng Pangulo. Pops, may mga inulat kasi yung ibang kongresista na may nakita silang mga proyekto doon na nagawa o natapos na. Yung iba naman daw, doble-doble or yung sinasabi nga na duplicate. Kaya ang pinabubusisi ngayon ni PBBM, tingnan nyo ano yung mga na-duplicate or i-validate, Pops Shay, kung talagang na-duplicate ba. Kasi ang sabi nga ni Castro kanina, pwede kasing may mga proyekto na may phase 1, phase 2 or phase 3, may iba-ibang phases. So baka iisa yung pangalan pero ibang phase naman yung nakasulat sa 2026 budget. Kaya yun daw yung dapat malinaw ngayon kung talagang naulit, kung talagang nagawa na yung proyekto. So yun yung kailangan nilang lilawin. At again, kung mapapatunayan nga na duplicate, hindi naman daw mag-aatubling tanggalin yan at magpadala nga ng correction or ng errata itong executive department. Julie, kailan inaasahang mabuo ng palasyo yung independent commission na mag-iimbestiga sa flood control anomaly? Pops, yan sabi ng palasyo, ang unang sinabi ng Pangulo, magda-draft na ng executive order para sa pagbalangkas nitong independent commission na ito. Kahapon naman sa ambush interview, tinanong siya kung, or pinakonfirm sa kanya yung ulat kung si Baguio City Mayor Benjamin Magalong ba kasama na doon sa independent commission. Ang sabi ni PBBM, hindi na muna siya magbibigay ng komento o hindi na muna siya magsasalita. Pero malapit na raw Pops Shay, mabuo itong independent commission at malapit na rin naman nilang ilabas sa publiko kung sino-sino nga yung bubuo niyan. Pero ang malinaw, Pops Shay, mula nga sa mga nagdaang interview, bubuuin niya ng prosecutors, ng abogado at maging ng mga justices. And ang Malacanang, tiniyak nila na magiging patas sila. Tiniyak nila na sasailalim din sa assessment kung sino yung bubuo nitong independent commission para hindi nga magkaroon ng bias o hindi magkaroon ng kikilingan na isang party. Maraming salamat, Mobile Journal Julie Baiza.